May mobile app na ang mga traditional banks ko. Pwede ko nang gawin lahat online. Okay na ako. Ito yung sinasabi ng karamihan sa atin. At hindi ka namin sisisihin. Kasi, technically, tama ka. May app na nga sila. Pwede ka nang mag-transfer. Pwede ka nang mag-check ng balance. Pwede ka nang magbayad ng bills. Pero, may isang tanong na hindi mo tinatanong sa sarili mo. Habang nakatago ang pera mo sa bangkong yon, magkano ang kinukuha mong interest? 0.10%. Yung ibig sabihin, kung may 50,000 pesos kang nakatago sa traditional savings account mo ngayon at hindi mo hinawakan for 1 full year, kumita ka ng 50 pesos, 50 piso, para sa isang taon ng pagtitipon. Ngayon, may kakilala kang parehong may 50,000 pesos, parehong nagtatrabaho, parehong nagtitipon, pero yung ipon niya kumikita ng 2,500 hanggang 3,000 pesos sa isang taon habang natutulog siya, habang nag-aasikaso ng pamilya, habang walang ginagawa. Parehong effort, ibang resulta. Anong pinagkaiba nila? Digital bank account. At ngayon, pag-uusapan natin ang 10 reasons kung bakit kahit may mobile app ka na ng traditional bank mo, kailangan mo pa ring buksan ito. Hindi bukas, ngayon. Pero, Jose, ligtas ba yan? Kasi online lang naman yan, di ba? Wala silang physical bank, di ba? Paano kung ma-hack? Paano kung magsara bigla? Ito yung tanong na lagi kong naririnig. At ito yung pinakamahalaga mong tanungin. Kasi tama ka na mag-iingat. Pinaghirapan mo ang pera mo. Kailangan mong malaman kung saan ito ligtas. Kaya naman, dito tayo mag-uusap ng maayos. Una, BSP regulated. Ang mga digital banks sa Pilipinas ay hindi basta-basta apps na gawa ng random na tao sa internet. Sila ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang BSP, yun yung parehong regulatory body na nag-o-oversee sa BPI, BDO at lahat ng traditional banks na kilala mo. Ibig sabihin nito, bago pa man mag-operate ang isang digital bank, kailangan nilang mag-apply ng banking license sa BSP. Susuriin ang kanilang kapital, sistema at financial health. At kapag nag-operate na sila, patuloy silang sinisigurado at sinusundan ng BSP. GoTime Bank, BSP regulated. Maya Bank, BSP regulated. C-Bank, BSP regulated. Tonic, BSP regulated. Hindi sila basta-basta fintech apps lang. Sila ay tunay na bangko. Digital lang ang delivery. Pangalawa, PDIC insured. Ang PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, ay ang government body na nagpoprotekta sa mga depositors. Simple ang prinsipyo. Kung magsasara ang isang bangko, ang PDIC ang magbabayad ng deposito mo. Hanggang 1 million pesos per depositor per bank. At oo, kasama ang mga digital banks sa coverage na ito. Kung may 200,000 pesos kang nakatago sa GoTime Bank at sakaling magsara ang bangko, babayaran ka ng PDIC ng 200,000 pesos. Buo, walang mawawala. Yung 1 million pesos na coverage, pareho yan sa traditional banks. Walang diskriminasyon. Ligtas ka. Kahit online ang bangko mo. Pangatlo, yung hacking concern. Naiintindihan ko ito. Kasi nga, online lahat. Parang mas exposed. Pero alam mo ba na ang karamihan ng digital banks ay mas ma-advance pa ang security kaysa sa maraming traditional banks? Multi-factor authentication, biometric login, real-time transaction alerts, at instant account freeze features, lahat nandoon. At actually, yung panganig na kinakatakutan mo online, nangyayari rin sa traditional banking. Naririnig mo ang mga kwento ng ATM skimming, di ba? Ng fake bank tellers, ng lagay ng kamera sa ATM machines. Ang tunay na proteksyon ay hindi kung saan nakatago ang pera mo, kundi gaano ka ka-careful sa pag-access nito. Huwag ibahagi ang OTP mo. Huwag mag-click ng suspicious links. Huwag mag-transact sa public Wi-Fi. Ang mga basic na rules na yan, pareho ang applicable sa traditional at digital banking. Kaya kung tatanungin mo ako, ligtas ba ang digital banks? Oo, ligtas. Basta BSP regulated at PDIC insured ang pinili mo. Pwede mo mismong i-verify sa website ng BSP at PDIC. Nandoon ang official na listahan ng lahat ng licensed banks sa Pilipinas. Ginagawa ito ng gobyerno para sa iyo. Gamitin mo. Okay. Ngayon na naresolba ang safety concern natin, pag-usapan na natin ang 10 reasons. Reason number 1. Yung interest mo, kumikita talaga. Ito yung pinaka-game changer.
Sa traditional bank mo ngayon, ilang percent ang interest ng savings account mo? 0.10%. Yun ang karaniwang rate. Minsan, 0.25% pag special. Ibig sabihin, kung may 50,000 pesos ka sa bangko for 1 full year, kumita ka ng 50 pesos. 50 pesos. Hindi yun sapat para bumili ng mango shake sa Jollibee. Ngayon, yung digital banks, GoTime Bank ay nag-o-offer ng hanggang 5% interest per annum. Maya Bank, 3.5% hanggang 6% sa ilang products nila. Cbank, 5.25% pa rin sa oras na ito. So yung 50,000 pesos mo, sa Maya o GoTime, kumikita ka ng 1,750 pesos hanggang 3,000 pesos sa isang taon. Habang walang ginagawa, habang natutulog, habang nagtatrabaho ka. Pero naiisip mo siguro, paano nila nakakayang magbigay ng malaking interes na di maibigay ng traditional banks? May scam ba dito? At ito ang sagot. Pag-isipan mo kung magkano ang gastos ng isang traditional bank. May physical branches sila sa bawat yungsod, bawat bayan. Bawat isa ay may renta, may kuryente, may aircon na bukas araw-araw. May libu-libong empleyado na kailangang bayaran ng sahod, ng benefits, ng overtime. May network ng ATMs na kailangang i-maintain, i-refill ng cash at i-repair pag nasira. Lahat ng gastos na yan, operational costs nila yan. At yung pera para doon, nanggagaling sa maliit na interest na ibinibigay nila sa'yo. Ang digital banks, walang branches, walang teller, walang ATM network na sila ang mag-aasikaso. Lahat ay app-based. Ibig sabihin, ang kanilang overhead costs ay mas mababa kumpara sa traditional banks. At yung natitipid nilang pera sa operations, hindi nila kinukuha para sa sarili nila. Ibinibigay nila sa iyo sa anyo ng mas mataas na interest rate. Simple lang ang logic. Mas kaunti ang gastos nila, mas maraming pwedeng ibigay sa iyo. Hindi scam, hindi gimmick. Business model lang na mas matipid at ang benepisyo ay napupunta sa iyo. So yung 50,000 pesos mo, sa digital bank kumikita ng 1,750 pesos hanggang 3,000 pesos sa isang taon. At tandaan, PDIC insured ang pera mong yun habang lumalaki. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng kaligtasan at ng magandang interest. Sa digital banks, both. Ito yung tinatawag nating pera na nagtatrabaho para sa'yo. At alam mo ang pinaka-frustrating? Yung karamihan sa atin, pinalaki tayong magtipid pero hindi tayo tinuruan na kung saan itatago ang ipon para lumago. Nagtitipon tayo sa tamang lugar pero wrong account. Parang nagtatanim ng halaman sa walang araw. Reason number 2, zero o mababang maintaining balance. Sino ba dito ang nakaipon ng 5,000 pesos tapos kinain ng maintaining balance? Raise your hand. Sa maraming traditional banks, kailangan mo ng 2,000 hanggang 5,000 pesos na minimum average daily balance. Pag bumaba, charge. Monthly service fee. Pwedeng 300 hanggang 500 pesos kada buwan. Sa digital banks, karamihan ay zero maintaining balance. Wala. Zero. Kahit 1 peso ang nandoon, okay. Para sa mga Pinoy na laging nasa edge, yung sahod ay 1 linggo pa, pero singil ay ngayon na, ito ay malaking bagay. Hindi mo kailangang mag-alala na kainin ng bangko ang ipon mo habang naghihintay ng next paycheck. Reason number 3. Real-time transfers kahit walang bayad. Sa digital banks, ang InstaPay at PesoNet transfers libre o halos libre. Ilang sentimo lang at ilang segundo lang. Para sa mga OFW na nagpapadala ng pera sa pamilya o yung mga nag-e-emergency transfer sa probinsya, ito ay nakakatipid ng libu-libo sa isang taon. Imagine, kung 2 beses kang nagpapadala ng 10,000 pesos sa isang buwan at ang fee ay 200 pesos bawat beses, 400 pesos bawat buwan, 4,800 pesos sa isang taon. Sayang! Yung 4,800 pesos na yon, pwede ng emergency fund contribution mo. Pwede ng 1 buwang grocery ng pamilya sa probinsya. Pero tandaan na hindi ito unlimited. May mga digital banks na may limit yung free transfers, gaya ng 3 times per week free transfer. Kaya mabuti i-check mo muna sa official website ng digital banks mo para sure ka. Reason number 4.
Ang convenience ay hindi luho. Ito ay oras mo. Ito yung pinaka-underrated na benefit. Oras natin, lalo na ng mga nagtatrabaho ng 8 hours araw-araw, ay hindi na nababawi. Ang oras na ginagastos mo sa pila sa bangko, 30 minutes. Minsan 1 oras. Minsan 2 ang oras na ginagastos mo sa digital bank para mag-transfer, mag-check ng balance, mag-apply ng loan, mag-open ng account, 5 minutes sa telepono mo kahit nasa CR ka. At yung pagbubukas ng account, sa traditional bank, kailangan mo ng valid ID, proof of billing, initial deposit, personal appearance at mga minuto ng buhay mo. Sa maraming digital banks, 10 minutes sa phone, selfie, ID, tapos na. Para sa ating mga Pinoy na laging nang inaatake ng oras, 2 trabaho, overtime, bahay, trabaho, simbahan, ang convenience ay hindi convenience lang. Ito ay respeto sa iyong oras. Reason number 5. Mas transparent ang fees. Ito yung ayaw pag-usapan ng traditional banks. Nakakapag-notice ka na ba na may singil ka na hindi mo malinaw kung saan nanggaling? May service fee dito, may miscellaneous charge doon, may account maintenance pa. Minsan hindi mo alam hanggang makita mo na lang ang statement of account mo. Sa digital banks, ang lahat ay nakadocument sa app. Real time. Bawat transaction nandoon. Bawat fee nandoon kung meron man. Para sa mga gusto ng full control sa pera nila at dapat gusto mo yan, ito ay malaking bagay. Dahil hindi ka maaaring mag-manage ng pera na hindi mo nakikita. Ang financial awareness ay nagsisimula sa visibility. At ang digital banks ay nagbibigay sa iyo ng visibility na karapatan mo. Reason number 6. Mas madaling mag-budget at mag-track ng gastos. Dati, pag tinatanong ko ang mga tao kung magkano ang gastos nila buwan-buwan, ang sagot nila ay, hindi ko sure, mga ganon-ganon. Problema yun. Kasi pag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, hindi mo kontrolado ang pera mo. Ang karamihan ng digital banking apps ngayon ay may built-in na spending tracker, categories ng gastos, at kahit na budget tools. May features para makita mo agad kung magkano na ang nagastos mo sa food, sa utilities, sa entertainment. Hindi mo na kailangan ng separate budgeting app. Nandoon na sa iyo. At yung pagkakaroon ng psychological effect nito, pag nakikita mo in real time kung saan napupunta ang pera, natural na nag-iisip ka ng 2 beses bago gumastos. Hindi kailangan ng willpower. Ang data ang nagbi-behavior change sa'yo. Reason number 7. First step ito, patungo sa real investments. Ito yung pinaka-importante na reason para sa akin. Ang digital bank account ay hindi endpoint. Ito ay gateway. Kapag naka-open ka na ng GoTime o Maya, nagsisimula ka ng makita ang mundo ng financial products na hindi available sa tradisyonal na paraan. Maya ay may Maya Fund, kung saan pwede kang mag-invest ng mutual funds. GoTime ay may G-Fund. Marami sa digital banks ay may ties sa stock market platforms at insurance products. At yung most important, kapag nakita mo na ang pera mo ay lumalaki, kahit 500 pesos sa isang buwang ipon na may 5% interest, nangyayari ang isang bagay sa ulo mo. Ang tipid ay hindi na nakakaramdam ng sakit. Nagsisimulang maramdaman na masaya kasi nakikita mo ang resulta. Ito yung pinakamalaking hadlang ng karamihan sa ating mga Pinoy pagdating sa investing. Hindi kaya ng mindset, hindi shortage ng pera, kundi wala pa siyang nararamdaman na win mula sa pagtitipon. Ang digital bank ang nagbibigay ng unang win na yun. Reason number 8. 24/7 access. Walang banking hours. Yung traditional banks, bukas 9 a.m. to 4 p.m. Weekdays lang. Pero ang emergency ng Pinoy, walang oras. Nag-e-emergency ang nanay mo ng Sabato ng gabi. Kailangan mong magpadala ng pera ngayon, hindi Lunes ng umaga. May nangangailangan sa probinsya, 12:00 ng hating gabi. Kailangan mong kumilos ngayon. Digital banks ay bukas 24/7, 365 days. Walang balik na lang kayo bukas. Walang close na po kami. Ang pera mo, accessible mo anumang oras na kailangan mo. At para sa ating mga OFW na nasa ibang time zone, nasa Middle East, sa Hong Kong, sa Singapore, yung oras na convenient para sa inyo ay 3:00 ng madaling araw dito sa Pilipinas. Wala kayong pakialam sa banking hours.
kasi wala ng banking hours. Bukas palagi. Reason number 9. Goal-based savings. Ipon para sa specific na layunin. Ito yung feature na kulang sa traditional banks. At ito yung feature na pinaka-nakakatulong sa sikolohiya ng pag-iipon. Kasi ganito ang problema ng karamihan sa atin. Iisa lang ang savings account. Dinadala mo ang lahat. Emergency fund, Christmas budget, bakasyon, down payment sa bahay, sa iisang savings. At pag dumating ang emergency, hindi mo alam kung magkano talaga ang natipid mo. Yung GoTime, Maya at iba pang digital banks ay may pockets o vaults. Pwede kang mag-create ng separate savings goals sa loob ng iisang account. Isang pocket para sa emergency fund, isa para sa Christmas, isa para sa bakasyon, isa para sa down payment. At nakikita mo ang progress ng bawat isa. Yung psychological effect nito, mas motivated kang mag-ipon pag may pangalan ang tinutugunan mo. Kasi hindi ka nag-iimpok ng abstract na savings. Nag-iimpo ka para sa Christmas ni anak mo, para sa bakasyon ninyong mag-asawa, para sa emergency fund na magbibigay sa'yo ng peace of mind. May pangalan ang pera. At pag may pangalan ng pera, mas mahirap gastusin. Reason number 10. Pwede kang mag-invest ng kasing liit na 50 pesos. Ito yung excuse na paulit-ulit kong naririnig. Jose, gusto ko mag-invest pero wala akong pang-invest. At naiintindihan ko. Kasi ganyan din ang naisip ko dati. Pakilamdam mo kailangan mo munang mag-ipon ng malaki bago ka pwedeng mag-invest. Na para lang sa mayayaman ang investing. Na ikaw na may 500 pesos na lang natitira bago magsweldo, wala kang lugar sa mundo ng investments. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong marinig ngayon. Sa Maya Fund, pwede kang mag-invest ng 50 pesos, 50 piso, yung presyo ng isang order ng fries. Sa GoTime G Fund, ganun din. Accessible, mababa ang minimum at naka-built-in na sa app na gagamitin mo naman para sa ipon mo. Wala nang pupunta pa sa ibang platform. Wala nang mag-a-apply ng separate account. Nandun na lahat sa iisang app. At alam mo kung ano ang pinaka-importanting bagay dito? Hindi yung 50 pesos. Hindi yung returns. Ito, ang habit ng pag-invest. Kasi yung paong nag-i-invest ng 50 pesos ngayon, siya yung mag-i-invest ng 500 pesos after 6 months at 5,000 after a year. Pag nakita na niya na lumalaki ang pera niya, hindi halaga ang pinakamalaking hadlang sa investing. Ang hadlang ay ang pagsisimula ng nayon. At sa 50 pesos, wala ka ng dahilan para hindi magsimula ngayon. Kaya pag tinitignan natin itong lahat, hindi ito tungkol sa maging tech-savvy. Hindi ito tungkol sa trendy. Hindi ito para sa mga millennials lang o Gen Z lang. Ito ay tungkol sa isang simpleng tanong. Gusto mo bang kumita ang pera mo o gusto mong hayaang manghina ang halaga nito? Kasi ganyan ang traditional savings accounts ngayon. Actively nang hihina ang halaga ng pera mo dahil ang inflation ay mas mataas pa sa interest na natatanggap mo. Yung 100,000 pesos mo sa bangko ngayon, sa loob ng 5 taon, kung 0.10% lang ang interest mo at ang inflation ay 4 to 6% per year, bumaba ang purchasing power ng pera mo. Mas kaunti na ang mabibili mo ng parehong halaga. Ito yung tinatawag na silent killer ng ipon. Hindi mo naramdaman na nawala, pero nawawala pa rin. Ang digital bank ay hindi perfect solution, pero ito ay malaking step papalayo sa sistema na imbes kumita ay nababawasan pa ang pera mo. Okay, ano na ang gagawin mo ngayon? Una, mag-open ng digital bank account ngayon. Libre ang pagbubukas. 10 minutes lang ang process. Kailangan mo lang ng valid ID at ang iyong phone. At bago ka mag-open, i-verify mo muna sa BSP website o PDIC website kung ang bangkong pinili mo ay licensed at insured. Yun lang ang kailangan mong gawin para ma-confirm ang safety ng pera mo. Pangalawa, mag-set up ng automatic transfer. Pag dumating ang sahod mo, agad mag-transfer ng kahit 500 pesos o 1,000 pesos sa digital bank. Gawin mo itong hindi nararamdaman, parang hindi nandoon ang pera. Kasi pag hindi mo nakikita, hindi mo nagagastos. Pangatlo, i-set up ang iyong goal-based pockets agad. Kahit 2 lang muna. Emergency fund at isang specific na goal mo ngayon. Bigyan mo ng pangalan. Kahit 200 pesos lang ang unang ilagay mo. Ang importante, may structure na ang ipon mo. Pang-apat, huwag isara ang traditional bank account mo agad.
pwedeng gamitin pa rin para sa mga transactions na kailangan ng physical bank, payroll, mga bills na hindi pa nakaset up sa digital. Pero yung ipon mo, ilipat mo sa digital bank na may mataas na interest. At hanghuli, i-check ang balance mo once a week. Hindi para ma-obsess ka, kundi para makita mo na lumalaki ang pera mo. Pag-usapan natin ang specific app sa comments kung aling digital bank ang pinakaswak sa sitwasyon mo. Kasi iba-iba tayo. May OFW dito, may minimum wage earners, may mga may side hustle, at iba-iba ang pinakamagandang setup para sa bawat isa. Ang financial change ay hindi kailangan ng dramatic sitwasyon, hindi kailangan ng malaking swerte, hindi kailangan ng mayamang pamilya, hindi kailangan ng scholarship sa ibang bansa. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa financial life mo ay nagsisimula sa isang account, isang app, isang desisyon na sabihing, gusto ko nang gawin itong tama. At ngayon, alam mo na hindi lang mas maganda ang interest sa digital banks. BSP regulated sila. PDIC insured ang pera mo hanggang 1 million pesos. Transparent ang lahat ng fees. Goal-based ang ipon mo at pwede kang magsimulang mag-invest sa 50 pesos. Wala ka ng dahilan para matakot. Wala ka ng dahilan para maghintay. Ako si Jose. At tayong mga Pinoy, deserving tayo ng mas matalinong paraan ng pag-ipon. Mag-subscribe ka sa Jose Invests para sa mas maraming lessons na ganito. Real, practical, para sa mga tunay na Pinoy na nagtatrabaho ng husto para sa kinabukasan ng pamilya nila. Ingat lagi at palakasin natin ang ipon natin. Isa-isang desisyon sa bawat araw.